Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Virgo, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, crosswatcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Dito sa general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Gawin nyo lang itong guide, no, mga kabayan, kasi maaring ito is hindi nyo agad lahat makukuha, no? Guidance lang kami. Okay, sa nakikita ko sa iyo ngayon dito, meron ka mga pinag-iisipan na isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong ayusin, aksyonan, o i-move forward, no? Sa nakita ko dito. May mga situation na there's an offering o may bagong pintuan na magbubukas para sa iyo. Sa nakita ko dito is ang need mo na lang siguro dito is to take it action, no? Ang nakikita ko dito, and put mo yung effort mo doon sa bagay na yun. Sa nakikita ko dito. Kasi the cycle ng buhay mo ay magbabago dito. May mga gusto ka ng aksyonan o gusto mong umpisahan kasi sa nakita ko dito. No? Kumbaga, may mga bagay na kailangan mo i-end sa sinasabi dito. It's up to you to make it happen na magkaroon ng pagbabago ng cycle ng buhay mo. Kasi iba sa inyo maaring ma-stagnant kayo, no? Sa nakita ko dito. Nandito ka kasi sa sitwasyon mo na iba sa inyo, may mga nangyayaring isang sitwasyon na hindi nagiging maganda, pero nai-stuck ka doon o nai-stagnant ka doon sa sitwasyon na yun. Pero kung gusto mo daw na magkaroon ng pagbabago into your life, is this is a time na kailangan mo mag-action o moving forward doon sa bagay na yan. This is a time na magkaroon ka ng transformation o andito rin yung sitwasyon na parang maybe you are thinking sa pagkakaroon ng paglipat. I don't know kung ano yung paglipat ba ng lugar, paglipat ng mga bagay-bagay, trabaho ba yan, o any cycle o situation sa nakikita ko to. Pero, andito kasi si Devil, tsaka si Tower. Yung bagay na to, ang nakikita ko sa'yo, nahihirapan ka ata sa nakikita ko dito. No, yun ang nakikita ko. May mga dapat kang i-let go or you need to move on kasi this is time na rin magkaroon ka ng pagsasaayos sa mga bagay-bagay o aspeto ng buhay mo kasi nasa back mo si universe dito, no? And may mga good news happen naman ako na nakikita sa buhay mo. I don't know why, pero nai-stuck nai-stuck yun. Kumbaga, may mga gusto kang umpisahan na isang bagay sa buhay mo, pero nagkakaroon ng distraction doon. Ganun. And then, sa nakikita ko rin sa'yo, yes, there's a wish come true coming sa buhay mo, sa nakita ko dito. Andito yung sitwasyon na you are taking to the higher path, sa nakikita ko sa'yo dito, na meron kang mga kasi magbabago, yung iba sa inyo magbabago kasi yung mga pananaw nyo sa kinabukasan no? O may mga exchange na kayo. Sa iba sa inyo is may mga i-withdraw na kayo, i-let go na kayo, no? Kasi in the past na maaring may mga nangyari o naganap na hindi naging maganda, nagkaroon mga deep wound sa buhay mo, sa nakikita ko dito, no? Nagkaroon ng mga hindi naging maganda, maaring may mga nag-rock bottom sa'yo, niloko ka nila, pinagtaksilan ka nila, sa nakita ko dito. And now, sa nakita ko dito is, may mga wish come true coming into your life this April. Sa nakita ko dito, may mga good news or satisfaction or fulfillment ang nakikita ko rin. Yung iba sa inyo, maaring may tutulungan kayo or may tao na hihingi sa'yo ng tulong o tutulungan kanya sa nakikita ko dito. Ang iba naman sa inyo, mayroon kayong susuportahan o sinusuportahan na maaaring kapatid mo, magulang mo, no? Or a mother figure, ako nakikita dito. May pagsuporta. Ako nakita. May meron ka na daw mga i-move forward na mga bagong plano
sa buhay mo this time. Siguro iba sa inyo is mag-another new path kayo, no? Siguro you're trying a new path, trying a new action, ganyan. You are keep moving to reach your goal this time sa nakikita ko dito. Iba sa inyo, parang you will become a center of attention. Hindi ko lang alam kung you are in a public, nasa YouTube ka ba, nasa Facebook ka ba, nasa artista ka ba, TikTok, Reels, mga ganyan, or a government. Kasi maraming tao ako nakikita dito. Pero yung mga bagay na naganap o nangyayari sa buhay mo this time kasi magtatapos na yun kasi andito na si Ten of Swords. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito is you are keeping moving. Pag-uusapan ka rin kasi nila. Oo, may mga emotions ako na nakikita sa buhay mo this time. Pero, ano mo siya eh, yung mga emotions na yun, kaya mo siyang i-handle, kumbaga, no? And this time, may mga plano ka na moving forward sa nakikita ko dito. Yan, no? May mga moving forward of the planning. Siguro iba dito, you're starting. Siguro, hindi ko lang alam siguro, nandito yung pag-iipon ng pera. Parang yung iba dito, parang you keeping your money because dahil sa either may tutulungan ka o nagpaplano ka for a traveling sa nakikita ko dito. Ganon. Or merong pera na imumove. Sa iba ganon, imumove or pag-iipon ng pera or mag-iipon ka ng pera para mag-travel. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pero it's good thing kasi why? May mga bagay o sitwasyon kasi ako dito na nakikita na mag-i-end sa buhay mo. Or maybe you are thinking to end, sana matapos na tong bagay na to, sana mag-end na yun, sa nakita ko. Pero kapag nag-action ka daw kasi mag-i-end yun. No? It's up to you to make it happen para mag-end yung mga bagay na to. Kailangan mo lang put effort sa mga action mo this time kasi the cycle of your is nasa sa'yo to. May mga sitwasyon lang talaga na kailangan mong i-end dito, no? Kasi the more na nag-fix ka doon sa bagay na yun, the more na magkakaroon ng magandang cycle sa buhay mo dito. Kaso, hindi mo lang talaga maaalis, no, sa nakikita ko dito kasi may mga tao ako nakikita dito na gusto kanilang sirain o gusto ko lang pabaksakin sa nakikita ko kasi magkatabi siya, ang nakikita ko dito. Sisirain at sisirain ka or may mga sasabihin sila sa'yo. Tingnan ko nga to. Tower, tapos na to. Anong ni devil dito? Asan na yun? Kasi ang nakikita ko sa dito, may mga tao dito na magkakaroon ng distraction sa'yo sa nakikita ko dito. You know why? Kasi, ang nakikita ko sa'yo dito, namatay yung iPad ko. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, merong tao dito, alamin ko ha. Anong pwede ko malaman kay Ano to? Totoo siya? Okay. Okay. Mayroon tao dito may tao dito, itong tao na to, na, alam mo yun yung parang, sinusuportahan ka niya. May tao kasing sinusuportahan ka niya, na maaring itong tao na to is niloko ka niya, o binackstab ka niya, sa nakikita ko dito. And this time, nagkakaroon siya ng regret doon sa ginawa niya sa'yo, no? Sa pagsira niya sa'yo, sa nakikita ko dito. And this time is gusto niya ulit magkaroon ng bagong pagpupunla o pagsasaayos nitong relationship na to. Maaaring ito is asawa mo, maaaring kapatid mo, maaaring kasamahan mo sa trabaho. Yun ang nakikita ko. Para magkakaroon ng confession or magkakaroon ng pag-uusap para magkaroon ng pagsasaayos sa bahay, sa inyo,
itong relationship na to, no, sa nakita ko dito. Yung iba naman sa inyo, sa nakikita ko dito, nagkaroon ng isang situation na hindi naging maganda, no, in a foundation sa nakikita ko dito. And this time is you are trying itong bagay na to na ayusin o buuin muli. Ito nakikita ko dito. Yun na nakikita ko, ha. Maaaring sa asawa mo, sa kapatid mo, sa kung sino yung connection mo, any foundation, sa nakita ko to. Andito na yung situation na nagkakaroon na you are patiently doon sa bagay na yun na buuin yung muli. Sa nakita ko dito. Maaaring sa relasyon, di ba? Maaaring hindi nagiging maganda, pero patiently ka na nagiging calm, na nagkakaroon ka ng progressing at nagkakaroon ka ng analyzing na gusto mo uling mabuo or ma-achieve or masaayos yung bagay na yun. Yun na nakikita ko sa iba. And then, when it comes kay devil tayo kasi dito ako na-confuse. Yung kay devil, itong tao na to, sa nakikita ko dito, siya yung magiging distraction mo. Why? Kasi magkatabi yan, may mga tao or may tao, either kasamahan mo sa trabaho or karelasyon mo, sa nakita ko dito, na, tingnan ko nga, pass na to, magiging distraction mo daw siya. Pass na pala. Ibig sabihin, may mga negativity happen into your life in the past, no, na na-stuck ka, na-stagnant ka, sa nakikita ko dito. And this is the time, and nandito na rin kasi yung part ng buhay mo na magkakaroon ka ng releasing doon. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng freedom this time, no, sa mga gagawin mo this time. Sa nakita ko, siguro may mga bagay o situation na hindi mo na-actionan in the past, and this time you are taking action. Sa nakita ko dito, kasi yung pagkakaroon mo ng sitwasyon na hindi pag-a-action or pagsasalita man yan or any situation na hindi ka nagkaroon ng clarity in the past, or any distraction happen into your life. Yung nakaramdam ka rin kasi, siguro sa iba, nakaramdam kayo ng takot or doubt dun sa actions na yun. This time, ang nakikita ko sa dito, bigla kang sisiwalat. Bigla kang sisiwalat o bigla kang magtitikit action, kumbaga magkakaroon ka na ng mental strength or hindi na yung sitwasyon na magiging very empowered ka na this time. Kumbaga there's a clarity or clear mind na okay, fine. Hindi na ako mananahimik, hindi na ako magpapa-stack, hindi na ako mag-a-action na ako. Andito na rin yung simula, no? So nakita ko dito. Pagkakaroon ng another beautiful together ng iyong pamilya, iyong karelasyon, o any situation na gusto mo ng action na this time. Magiging okay siya actually dito. Kaya ang nakikita ko sa dito is the cycle of your life is starting to begin this time kasi meron ka na mga abandonahin, no? Dahil magkakaroon na ng clarity sa iyo. Makakalaya ka sa isang bagay o sitwasyon mo na na-stuck ka o na-trap ka. Ganun. So nakita ko dito. Magkakaroon ka na ng kasi mababalik mo na yung power mo eh. Parang achievable na yung mga magaganap this time. Achieve mo yun kasi nandito naman sa back mo si universe, no? And the cycle of your life is starting to begin this time in a new. Ayan, kumbaga mga bagong situation to. So nakikita ko dito. Kuhanin ko tong si Four of Cups kasi medyo nadaka-distract ako dito eh. Four of Cups, tapos ka na? Oh, tapos na po. Tingnan natin. Okay. Okay, tapos na to. So, nakita ko dito, this is, nagkaroon dito kasi, now is very stable na siya, no? So, nakita ko. Kaya nandito na rin pala si Death. Kumbaga, may mga problemang nangyari in the past na hindi naging maganda,
tulad dito sa the Tower and the Devil. And ngayon, you are very stable kasi in the past, nagkaroon ng mga rejection, nagkaroon ng mga dissatisfaction, feeling stuck, ganyan. So, nakita ko to. And then, this time, it's very stable na siya. Nagkakaroon na ng balancing. May mga struggle in the past, problem, responsibility na naganap. And this time is nakikita ko na nagtatapos na yon. And this is the time na at nagkakaroon ka na rin also ng a new journey happen into your life. So, nakita ko ito kasi nandito na rin si 10 and 10. Bumabalik na rin yung strength mo. May mga bagay ka na pupukusan this time, mga new project, new destination, or new decision happen into your life. So, nakita ko dito. Mas more akong, kung nakikita na mas more ka magiging strong this time. And also, may mga tao na magigib ng love and support sa'yo, no? So, nakikita ko dito. May mga bagong connection ako nakikita sa iba sa inyo. So, iba sa inyo, kakilala nyo na to. Yan. Maaring kapatid mo, magulang mo, or mga new communication din ako nakikita sa'yo, no? Sa iba, ganun. May mga new project ka na ipo-forward, no? Or there's an idea ako na nakikita na didesisyonan mo na this time. May tao dito na makikipag-communicate sa'yo, sa nakikita ko dito, o you communicate dito sa tao na to. Maaring bagong tao siya, no? Sa nakikita ko dito, or a friend of you, arte ko talaga, no? Yun. Sa iba dito, asawa mo, siguro. Tingnan natin ang iyong energy. Pagiging maganda kasi doon sa good news, ako nakita, may mga good news, yan, may mga project, action, ako nakikita, new beginning of job, work, love life. Iba dito, yung mga walang love life, okay? Sa iba sa inyo is mas more ka mag-focus sa sarili mo para i-fix yung sarili mo ngayon, this time. Maaring fixing of a work, fixing of self, ganyan, feelings, kasi nakita ko dito. Tingnan natin, anong energy mo? It's more on action, There's a victory and success, ako nakikita sa'yo, Virgo. Anong energy ni Virgo this week? Uy, ganda. Ace of Cups and the Ace of Cups. Card. Leo. Ano yan? Ang ganda. Sabi, nagtanong no? Tapos na po to. Okay, tapos na. Okay. Ang energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo. Lang, ayusin ko tong card ko. Okay. Energy mo this week is magiging happy ka this time. Yes, oo, magiging happy. Ibig sabihin, makakaramdam ka ng happiness. May mga new beginning sa buhay mo. Merong mga new planning or may mga fulfillment situation as mas more mong mamahalin yung sarili mo. May mga bagong connection ako na nakikita sa'yo dito. There's a good news coming in. Ibig sabihin, in the past, may mga nangyaring hindi maganda, no? Sa nakikita ko dito, nagkaroon ng mga separation, unexpected of change happen sa buhay mo, sa nakikita ko dito, mga lungkot, may mga sitwasyon na napabayaan o pagpapaya, may mga conflict. Pero this time, ang nakikita ko dito sa sitwasyon mo, kahit na nagkakaroon ng mga ganun sitwasyon, you are still keep moving to reach your goal sa nakita ko dito. And also, may mga new supporters or andito na yung iyong pagbabalik sa iba sa inyo ng strength, confident, and pride this time, no? Sa nakikita ko dito. Kaya, magiging masaya yung week mo this time sa nakikita ko dito. There's an overflow of emotion, of happiness ka na mararamdaman this week. Congratulations, no? Sa nakita ko dito sa iyo. Siguro this time din, ang nakita ko sa iyo dito, this week, siguro may pagkakaroon ka ng konting paghihigpit, no, sa mga sitwasyon mo sa buhay mo. Kasi parang magkakaroon na sa'yo ng changes eh. Medyo maghihigpit ka siguro. Maring sa pera. Ganyan. Tingnan natin ang parating kay Virgo. This week, anong parating sa kanya?
Anong ibig niyo pong sabihin dito? Ay, Leo. Okay, ang parating sa'yo, devil again, no? Dalawa na yung devil mo. Okay, ang parating sa'yo, Virgo, meron tao dito na magsisinungaling sa'yo. Or may mga tao na gagawan kanila ng hindi magandang kwento o usap, no? May mga tao o may tao ako na nakikita dito na hindi nila pahalagahan ka, no? Sa nakikita ko dito, mga taong sakim, makasarili, sarili lang iniisip nila. Yun, ito nga yun si devil, kasi dalawa yung devil mo. Maaring itong tao na to, kasi pinag-iisipan kanila na may tao o may mga tao. Ako nakikita dito na pinag-iisipan kanila na karmahin ka o magkaroon ka ng bad fortune sa buhay mo. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo, sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko. No? And then also, ang parating sa'yo, yun nga sabi ko sa'yo is, may mga tao na lilinglangin ka, dadayain ka, gagawan ka nila ng hindi magandang kwento, mga tao na judgmental, mga tao magsisinungaling, mga tao na pag-iisipan kanila ng kabiguan, mga tao na hindi kanila pahalagahan, mga tao na magiging cold sa'yo, or bitter, ganyan, sa nakita ko dito. And then also, ang parating rin sa'yo, sana, nakikita ko naman na kasi andito na si 9 sa kasi 10, ibig sabihin, yung mga part na yon kahit na magkaroon ka ng stress or thinking of a negativity, malalakasan mo siya. Kasi nandito na rin si Fool. Kasi why? Kasi may mga tao or may tao ako nakita dito na susuportahan at bibigyan kanina ng pagmamahal. Dito. Ang parating rin sa'yo, may tao makikipag-usap sa'yo. Maaring may makikilala ka ng mga bagong kakilala, bagong friendship, or bagong connection ito, no? Sa nakikita ko dito. Yun, may mga bagong connection. Pero mag-ingat ka pa rin kasi may mga basta show your strength lang dito Yun na nakita ko parating sa'yo. Magkakaroon ng mga hindi magandang chismis. Medyo salbahe sa nakita ko dito. May mga tao magiging masungit sa'yo. Ganyan, iba-backstab ka nila, lulukohin ka nila. May mga tao na maiinis or mayayamot sa'yo. Basta think positive ka lang. Sana dito, kasi nandun si Pool kasi, nakita ko kasi si Pool dito, ibig sabihin, may tao kasi dito na imamanipulate ka niya. Manipulate. Or mamamanipulate ka ng mga magaganap o mangyayari. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Virgo. May dapat ba siyang iwasan? Universe this week? Ano yun? Ano ibig niyo po sabihin? Dapat niya iwasan? Okay. Okay, iwasan mo daw, Virgo, ang isang sitwasyon na hindi mo makontrol yung nararamdaman mo o yung emotions mo, no, sa nakikita ko dito. Iwasan mo din yung hindi ka magbigay ng effort sa mga gusto mo aksyonan o gusto mong gawin this time sa nakikita ko dito. Iwasan mo rin yung masyado ka maging emotional. Tandaan mo, you are the king. Babae ka man o lalaki, you are the king, no? Sa nakikita ko dito, huwag ka iwasan mo yung manipulate ka ng mga situation or ng feelings mo, no? Dito sa nakita ko, kailangan mong magkaroon ng strong will or
protektahan at depensahan mo din yung sarili mo, no? Iwasan mo rin din na hindi mo protektahan yung money mo, yung negosyo mo, yung pananalita mo. Sa nakita ko dito, ingat ka rin doon, no? Kasi ang nakita ko dito, baka maging sensitive ka o nagiging sensitive ka talaga o sensitive na tao ka talaga dito. Trust to your intuition sa nakikita ko dito and mag-move forward ka lang daw. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob and focus, no? Mag-focus ka lang. And sabi dito is you need to use your head when making a decision sa nakikita ko dito. Kung kinakailangan mong kasi may pagka-cold person ka, no? Virgo, sa nakikita ko dito. Kumbaga, alam mo yung, when it comes to a cold person kasi, ang iniisip kasi nila, ang iniisip ng iba sa iyo kasi, dito is, you're a person na walang pakialam, parang freeze yung mukha. Alam mo yun, yung parang hindi nila makita yung expression mo. Pero kung tutuusin, sa nakikita ko sa'yo, napakabait mong tao, no? Parang nandito ka sa, deep inside you are very sensitive. Handun yung emotion sa nakikita ko ito. Pinapakita mo lang sa lahat kasi you are strong, no? Pero deep inside, nasasaktan at nasasaktan ka dito. Yun ang iwasan mo rin sa nakita ko dito, no? Yung maging masyado kang emotional at tumutok sa mga na depression, nagaganap na emotions o mga disappointment in life. Iwasan mo yun. Kailangan dito is mag-put boundary ka rin. Sa nakita ko ito. Kung tama ka, protekta mo yung sarili mo, no? Sa nakita ko dito. Yun ang the best na mas makakatulong sa'yo. Ano ba itong mga anak ko? Tingnan niya natin ang iyong love. Focus ka lang daw sa iyong mga decision making, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, hindi yung mga sitwasyon na may mga dumarating man na storm into your life, magpas-focus ka lang sa gusto mong aksyonan at gawin this time. Sa nakita ko dito. Kamusta ang love ni Virgo this week? Two of Pentacles. Okay, when it comes to your love. Okay, when it comes to a love, tandaan mo, love is marami. Marami. Sabihin, babae ro ba ako, lalaki ro ba ako, ate? Hindi naman. Kasi love is sarili mo, kaibigan mo, kapatid mo, anak mo, magulang mo, kasama mo sa trabaho. Okay, when it comes to a love, no? Sa nakikita ko sa iyo dito, may mga tension na totally hindi pa nare-resolve sa nakita ko dito. When it comes to a love na kahit nagkakaroon ng hindi magandang sunduan or a lack of cooperation or lack of control sa mga feelings ninyong dalawa, sa nakita ko dito, maaring ikaw is umiiwas or may tao nang umalis talaga sa nakikita ko dito sa iba sa inyo, nag-another path itong tao na to, maaring itong tao na to is, or ikaw ito itong tao na to is, ang nakita ko sa inyo is nagiging very cold siya sa iyo, sa nakita ko dito, or ikaw ang nagiging very cold sa kanya, kasi may tinataha ka na isang sitwasyon o siya. Ang nakita ko rin dito na when it comes to a love, nagkakaroon ng parang handun yung painful na nafo-focus ka sa painful situation na nararamdaman mo this time. Handun yung mga frustration, nagkakaroon ka ng self-imprisonment when it comes to a love, pero you're try to make it balance itong relationship na to, no, sa nakikita ko dito. Ganon. Kung kayo is nagkahiwalay nito, sa nakikita ko dito, ganon din. Isa sa inyo is nai-stuck pa. Iba dito kasi kasama to sa trabaho. Iba dito mga nakasama niyo na sa destination mo. Kung may asawa ka, sa nakita ko dito, kahit na nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan minsan, you try to make it balance yung relationship na to, no? Kumbaga, you are sacrificing sa relationship na to. Kahit minsan nakakaramdam ka ng lungkot o disappointment into a relationship, nagkakaroon naman din ng pag-uusap sa nakikita ko dito. Pero, ang iba sa inyo is kung magkahiwalay na kayo nitong tao na to, ang nakikita ko sa kanya, ikaw or siya is still stuck in a painful situation sa nakita ko dito. Maari may mga biglang nangyari din in this relationship sa nakikita ko dito.
Pero ang nakikita ko sa kanya, maaring kumonek itong tao na to or ikaw ang kokonek dito, no? Kasi andito si Ten of Cups. Yan, maaring magsasorry itong tao na to sa'yo sa nakikita ko dito. Parang andun yung trying to invest again para mabuo yung Ten of Cups. Kung nagkahiwalay kayo nito ha, sa nakikita ko, either ikaw or siya ang makipag-usap sa'yo. Maaring makaka-receive ka ng text message sa kanya sa nakita ko dito. Sa iba, yung kapag hindi ka nagkakaintindihan, gano'n naman, okay naman. Na pag-uusapan. Tingnan natin ang iyong money this week. Kamusta ang money ni Virgo this week, universe? Money is the debt. Ate, ano yung debt? Sabi ganun. Tingnan natin kung ano yung debt. Ay, maganda naman. Okay, when it comes to your money, yes, nakikita ko na baka very organized mo naman talaga when it comes sa money, no? Sa nakikita ko dito. When it comes sa money, may mga inumpisahan ka na sa nakikita ko dito. Siguro hando na yung situation na pinag-aaralan mo ng maigi kung paano mo iba-budget yung money mo this time sa nakikita ko dito, no? Kumbaga, nagkakaroon na ng action ang money mo this time kasi nahandito na, hindi ko alam kung may ininvest ka ba o may ginawa ka bang isang sitwasyon na naglagak ka ng pera doon sa nakikita ko dito. May mga pagsasaayos kasi ako nakita when it comes to money, no? Sa nakikita ko dito. When it comes to money, magiging maganda yung money mo this time kasi kahit medyo mahirap, you're try na i-organize yung bagay na yun. Sa nakita, oo, yung iba sa inyo, you are manifesting nga actually, no? May mga plano ako nakikita dito. You try to make it balance yung money mo. As in, more on balancing. Ako nakikita dito. Focus ka sa mga pinagkakagastusan mo pero in a good way siya sa nakikita ko dito. As in, magkakaroon ng pagsasaayos sa pera. Magiging good yung pera mo this time. Kasi it's going toward to future siya sa nakita ko dito. Pero, ano lang, patient lang ha, maging patient ka lang kasi darating at darating yung manifestation mo when it comes to money. Yan. Nagkakaroon naman din ng growth na dito, no? Andito na kasi yung sitwasyon na nagpupunla ka na, nag-i-invest ka na more sa money mo. Na magkakaroon na siya ng growth. Yung iba sa inyo magkakaroon, may tao dito na magkakaroon kayo ng dealing. Ganyan, may mga pag-uusap, no? Ako nakikita. May mga pag-uusapan kayo, maaring 2 kayo, 3, 4, ganyan sa nakita ko dito. May mga pag-uusapan kayo na maaring ito is related to a work, no? Or project sa nakita ko dito. Kamusta? Ay, tingnan natin opportunity. Baka may dumating pa opportunity. Baka may makita pa tayo. Opportunity ni Virgo this week. Ay, sandali lang. Sandali lang. 2 siya eh. Tapos na po to. Tapos na. Anong ano nito? Tapos na to. Tapos na raw. Puro tanong eh, no? Baka kasi hindi pa tapos. Siguro sa iba hindi pa tapos, di ba? O, tingnan natin. Okay, sa ngayon, ang opportunity mo ngayon is, yes, nagkaroon ng hindi magagandang nangyari in the past, no? Sa nakikita ko dito. Pero nagtapos na siya. Kumbaga, nagkaroon ng mga failure situation, mga regret, isolation, pagpapabaya, disappointment happen into your life. And this is a time na nagkakaroon na ng bagong beginning sa buhay mo. Sa nakita ko dito, may mga opportunities, may mga actionan ka na o gagawin ka na dito, no? Sa nakita ko dito. Merong mga situation ka na i-move forward. Sinabi ko na to kanina, no? I-move forward. Kaso, yung iba sa inyo maaring magkakaroon o mga bagong plano. May mga bagong plano, mga bagong action or opportunity. Ako nakikita to. Pero bakit parang may hinihintay ka? No? Dito. Parang may kulang sa'yo sa nakikita ko dito. May kulang. Kasi parang naghahanap ka pa ng solution eh sa gusto mo i-move forward na project or action dito. Siguro iba dito, may mga plano ka
na gusto mo aksyonan pero kulang ka sa pera dito. Yun ang nakikita ko. Siguro may hinihintay ka pa or nahandito. Pero there's a new horizon eh. Ako nakikita sa iyo eh. Yan oh. May ga-actionan ka raw eh. May mga i-move forward ka pero may konting problema lang dito sa nakikita ko dito. Siguro ano pa siya, stagnant pa tong bagay na to. Kung ano man itong action na to, medyo stagnant siya kasi may kakulangan pa na inaayos ata. Ang nakikita ko dito. May finifix, kumbaga. Yun. Aray, 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 aray. Aray! Masakit kaya? Tingnan natin ang advice. Tawian ako. O, alis dyan. Advice. The Justice. Ano po yun, Universe? Okay, ang advice sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, okay, thank you. Advice sa'yo is kailangan mo daw magkaroon ng clarity or make a decision sa nakikita ko dito sa mga bagay na, lalo na when it comes to your emotions, no? When it comes to emotion, kailangan is balansehin mo. Huwag ka masyadong ma-depress o huwag kang malito o huwag mong isipin yung mga disappointment happen into your life. So, nakita ko ito. Basta mag-move forward ka lang, no? Kung mag-continue ka lang sa iyong direction to find your goals, so nakita ko, handit kasama kasi yun sa pakikipagsapala rin, no? Sa nakita ko to. And sinasabi rin dito na you need to be strong and let go the past because it's done. Sinasabi dito, it's time to heal. And nakikita ko naman na magtatapos na rin naman yung mga problema mo this time. So nakikita ko dito. And then also, this is time na rin na i-value mo ngayon yung sarili mo, kung paano mo siya bubuuin, Mag-focus ka sa mga wish come true mo. Nandito ka sa sitwasyon mo na huwag mo questionin yung sarili mo, bakit nangyari yan, bakit hindi nagaganap to, bakit na-reject, bakit ako nai-stuck, bakit may mga ganito nangyari. Huwag mong questionin yung sarili mo when it comes doon sa bagay na yun kasi hindi siya makakatulong sa'yo. Ang kailangan ngayon sa'yo dito is to take it action na itama yung mga maling nagawa o mga maling nangyari in the past. Pagtatama at mag-a-action this time, and balancing, sa nakikita ko dito. Doon ka mag-focus. And i-let go mo na yung mga bagay-bagay. And you need to learn from the past. This also is kailangan mo na magkaroon ng mga life-changing sa mga decision mo or a transformation sa buhay mo sa nakita ko. And this time na rin, maging aware ka na rin sa mga magaganap o gagawin mo this time na action, sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. Yun ang advice. Arigato namaste, God bless.